Yan mga kapatid, nandito na naman po tayo. Kagaya ng dati, tayo ay muli ay maghahati-hati kung inyong tatanggapin. Paghati-hatian na naman natin ang tinapay na mula sa langit na siyang pagkain ng ating espiritu o kaluluwa, mga kapatid. Dahil hindi lamang yung ating katawang lupa na sinasabi nila ang dapat pakainin. Kailangan din pakainin natin ang ating kaluluwa ng espiritu sa pamamagitan din ng mga salita mula sa ating Panginoong si Iso. Sabi sa Ilocano, taraon tikararwa, yung mga salita ng ating anak, mga kapatid. Pagkain ng kaluluwa. At lahat ng nabubuhay, ayan, may kaluluwa. Kung tao, mga kapatid. Ayun, yung espiritu naman, yun yung mga gawa. Kung ano yung, yun yung kabuuan ng espiritu, kung ano yung ginagawa mo. Kaya kung ano yung ginagawa mo, malalaman sa iyo kung anong espiritu ang nasa iyo. Kung ang ginagawa mo ay utos ng ating Panginoong si Isao Ama, nasa iyo ang Espiritu Santo. Ngayon, kung ikaw naman ang ginagawa mo ay ang mga utos ng Diablo, ay yung espiritu ni Satanas ang nasa iyo. Dalawang espiritu, mga kapatid. Sa mga hindi pa nakakaalam, akala ng iba yung espiritu, iisa lang. Kung ano yung ginagawa mo, yun yung espiritu na nasa sayo. Mga kapatid, meron na naman tayong mga mensahe ngayon. Bago ko makalimutan, ngayon ay buwan ng Disyembre. At tayo ay nasa pizza. Ano ba tayo ngayon? 20. Sure tayo na ngayon ay araw na naman ng Sabado. Kaya nandito naman ang inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa inyong harapan. Tuwing Sabado nyo lang maririnig ito, mga kapatid. Pero sa mga darating na araw, inyo itong maririnig tuwing alas 6 at alas 9, araw man o gabi. Pero maikli lang. Maikli lang. Mga panalangin lang yung maririnig. Hindi ko pa alam kung kailan yun magsisimula. Pero darating tayo doon. Yung mensahe natin ngayon, mga kapatid, ay mayroon na naman tayong 7. 7 na naman, ang nakaraan, 7 na naman. Kung ating natatandaan ay hindi nahati ba natin yung isa? Parang hindi. Sa 7 mensahe na yun. Hindi po. Kung na nakarating tayo, mayroong mensahe na nakarating tayo sa 3 eh. Ito 7 na naman, hindi natin alam kung hanggang kailan naman tayo, hanggang saan makakarating. Kung dito ba sa ikalawa, dahil ito 2 tres eh. Ang mensahe, 2 tres, tapos isang nasa gitna. Isang tres sa unahan, unang hanggang tres. Tapos yung gitna, walang bill, walang number. Tapos 3 na naman doon sa huli. Hindi ko na siguro kailangan ipakita sa inyo kung paano pinapaisulat sa akin ng Espiritu Santo yung mga mensahe. O kung gusto nyo, ipakita ko sa inyo. Ito yung ayan, yung mensahe natin yan. Hindi ko pa nalagyan ng pizza. Sa ako lang lalagyan ng pizza ito kung matapos na. I-check natin yung tapos. Yan, nakalagay sa taas. Huwag kang liliko sa kanon. Lagi natin yan. Yan ang topic. Tapos yung pangalawa, yung nasa gitna, ang makinig. Ang may pakinig na dapat ipangginig yung makinig.
Diba? Parang paulit-ulit lang. Pero, ano, hindi tayo hihinto na ulit-ulitin yan hanggat hindi nakukumpleto ang bilang ng mga tinatawag ng ating Panginoong si Isaw. Ilan pa lang kami mga kapatid at yung bilang na pinapaipon sa akin ng ating Panginoong si Isaw Ama ay 144,000. Ngayon wala pang ano. Ilan pa lang kami mga kapatid. Wala pa ata kami 30. Diba? Ibig sabihin, sa loob ng 7 taon na yun, 29 lang ata kami. Ay ganun lang, yung nabuo. Kagaya nung binanggit ko nung mga nakaraan na may pumapasok, pero nagsisipaglabasan din. May tumatagal na 1 taon, 2 taon. Meron yung buwan lang eh. Maabot lang, 3 buwan lang, sipag-alisan eh. Dahil mahirap pumasok, kagaya ng ating Panginoong si Isaw Ama, yung binabanggit niya, na mahirap pumasok sa makipot na daan, mga kapatid. Ito yung makipot na daan patungo sa langit, mga kapatid. Kabibihira ang makakapasok dito. Pero ilang bilyon ang tao sa buong mundo, 144,000 lang ang kailangang pumasok para matapos na ang lahat, mga kapatid. Para mabago na ang sanglibutan. Yan, bago ang lahat mga kapatid. Saan man kayo naroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay. Ang biyaya, awa, at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo na ang lahat. Siya nawa. Siya nawa. Ayan mga kapatid, yung ating paghahati-hatian na naman ngayon. Ito ay mas higit pa kaysa sa pagkain mga kapatid. Dahil pag itong binibigay kong ito sa inyo, ay inyong tinanggap, inyong kinain. Ang ending nito buhay na walang hanggan mga kapatid. Sa dulo nito, buhay na walang hanggan. Dahil nandun nga sa aklat ni Juan, 6:27, kung di ako nagkakamali. Basahin natin mga kapatid. Juan, 6:27. Kung ito inyong tatanggapin, itong binibigay ko sa inyo, ito yung nakasulat na ating mababasa sa aklat ng Juan, sa 6:27. Tanyo mga kapatid. Tandaan nyo itong talatang ito. O paalala sa mga nakikinig sa programang ito. Huwag niyong kalilimutan yung inyong ballpen at papel. Listahan. Kung saan aklat ng Biblia natin binabanggit ang mga aral at turo na inyong maririnig dito mga kapatid. Kung tatanggapin ninyo, ang ibinibigay ko sa inyo, gaya nabanggit ko na, ang ending, buhay na walang hanggan mga kapatid. Basahin natin yung nakasulat yung Juan 6:27, yung palagi natin nababanggit at ulit-ulit. Gaya ng nabanggit ko na naman, hindi ito hihinto hanggang hindi nakukumpleto yung pinapahanap sa akin ng ating Panginoong si Isaw Ama na 144,000. Hindi ito hihinto hanggat hindi umaaten ang 144,000 mga kapatid. Tingnan nyo, ito yung ibinibigay ko sa inyo mga kapatid. Juan 6:27. Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Kaya sinasabi ko kanina pa mga kapatid, ang ending sa huli, ang katapusan, pag ito ay tatanggapin ninyo mga kapatid, itong binibigay ko sa inyo ay buhay na walang hanggan. Yan.
sana, yung kabilang doon sa 144,000 na yun, ay ilan na lang, nabawasan na eh. Ay 20 na nata kami. Wala nang 144. Ha? Yung 44,000, bawasan mo ng 30, o di ko na. Kasi yung 30 nandito na eh. 44,000. 4,100. Natin ko tayo. Mahaba tayo. 143. Hindi ko. Mahirap pang giting. Basta yung 143,000. Nandito na yung 29 mga kapatid. Iyon nga. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Ayun, ito yung ating ano. Ito yung dito sa uli, ito daw. Ito yung tinutumbok ng Espiritu Santo ngayon. Yung una ay 3. Tapos may isa sa gitna. Simula tayo ngayon sa gitna. Papunta sa huli. Ewan kung kailan magagamit na naman ito yung sinasabi dito na ano. Pero ito karugtong din eh, kaya lang napakahaba eh. Yun yung kahalagahan ng pananampalataya mga kapatid. Mahaba. Ngayon yung pakinig, yung may pakinig na dapat ipangdinig. Basahin natin yung ano, Matthew 11:10 hanggang 15. Matthew 11:10 hanggang 15. Kailangan baguhin itong ano ko. Nagayan mo ba yun? Matthew 11:10 hanggang 15. Ito, dito tayo sisimula ngayon mga kapatid. Matthew 11:10 hanggang 15. Ayan. Basahin natin mga kapatid. At baka meron tayong ano, mababasa din doon sa ano, doon sa unang 3 mensahe. Ito yung ikalawang 3 mensahe ngayong araw. At dito sa ikalawang 3 mensahe ay ito yung una, mga kapatid. Matthew 10 ay 11:10 hanggang 15. Basahin na natin mga kapatid. Ito yaong tungkol sa kanya'y nasusulat. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng inyong mukha, ng iyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Kita niyo mga kapatid, itong sugo ng ating Panginoong si Isaw Ama nagsasalita sa harapan ninyo ngayon mga kapatid, ay naghahanda ng daan sa harapan ninyo na dapat ninyong daanan. Nakasulat eh. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinanganak ng mga babae, ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman, ang lalong maliit sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kanya. Akala natin eh meron yung si Juan Bautista ay dakila. Meron pa pala yung maliit. Yung pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa kay Juan Bautista. At sino yung pinakamaliit sa ating pananaw mga kapatid? Ang pinakamaliit mga kapatid na itinuturing dito sa sanglibutan ay yung anak ng tao. Yun yung pinakamaliit, yun yung pinakadukha. Ito magsasalita sa harapan ninyo mga kapatid. Ako yung pinakamaliit sa kaharian ng langit. Bakit pinakamaliit? Dahil ako'y huli. Ibig sabihin ng huli, siya yung bunso mga kapatid. Mababa
sa lahat ng sinugo, pero mas dakila kaysa kay Juan Bautista. Sinawa. Dahil nakasulat, yung mga mahuhuli na siyang mauna at huli na magiging una. Sinawa. Ayan na, asan na tayo? Sa 12 po. At mula sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata, ibig sabihin nagpapakumbaba sa karahasan. Ibig sabihin hindi kinukontra yung mga hindi pinapaboran o kinukontraman yung karahasan. Parang bata ba na walang pakialam kung ano ang gawin sa kanila. Diba? At hindi nagtatanim ng masama ng loob. Yun ang ibig sabihin ng nagbabata. Nagpapakumbaba. Tingnan nyo, yung mga bata, yung ang ipinay tatatlo pa lamang, kahit paluin mo yan, iiyak lang yan. Pero hindi yan nagtatanim ng sama ng loob. Kung tatay ka, pinalo ka niya, iiyak lang yan. Pag hinto niya sa pag-iyak, tatay pa rin tawag sa'yo. Hindi nagbabago. Ganon yung paraan ng pagbabata, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi naghihimaksik anuman ang kanyang maranasan sa buhay. Dahil lahat na nararanasan natin sa buhay, yan ay mula sa ating Ama. Sinawa. Yun ang paraan ng ating Ama para makilala niya kung sino yung taong mapanghimagsik o hindi. Yun yung isang pagsubok sa atin. Ay ang iba, pag dumaan sa harapan nila yung mga taong mapanghimagsik, sasama na. Pero itong pansin ko, mga kapatid, kahit kayo, pansinin ninyo, ang karamihan, hindi ko linalahat, ang karamihan sa nanghihimagsik o mapanghimagsik ay mga tamad. Pansinin niyo yan, mga kapatid. Ang karamihan, hindi ko linalahat, ang karamihan, higit na mas marami sa kanila sa mga mapanghimagsik ay mga tamad. Yung isang dahilan, ayaw nilang mautusan. Ayaw nilang maturuan sila. Kaya nga sila nanghihimagsik eh. Pero kung ikaw ay masunurin, bakit ka pa maghihimagsik? Bakit ka pa magre-rebelde kung ikaw ay masunurin? Diba? Unang-una, nagsisipaghimagsik yan. Yung iba, sa gobyerno, sa pamahalaan. Yung iba, sa magulang. Sabi ng ating Ama, pasakop tayo sa mataas na kapamahalaan. Ano ba yung mataas na kapamahalaan? Hindi ba yung gobyerno, mga kapatid? Sinawa. Yan na itinayo ng ating Ama. Kailangan pasakop tayo. At saka isa pa, sa pamilya, yung magulang na lalaki. Diba? Manghihimagsik ka dyan. Yan na itinayo ng ating Ama na dapat mong pakinggan at sundin. Kaya nga sabi nila, pangalawang Diyos sa lupa yung magulang. Sinawa. Alam niyo ba yung kasabihan na yun? Ituloy natin. Yan, siguro magkukomment na sa inyo. Baka may mga mapanghimagsik dyan na nakikinig. Yun napapansin ko, ang dami na akong nakita na nanghihimagsik, karamihan, tamad. Di ba? Nakakatawa. Yun totoo. Kung gusto nyo malaman, tuturo ko sa inyo kung sino yung mapanghimagsik. Sabi sa Ilocano, nalay agpatudon. Diba? Pakong. Yan. Hindi nagkukusa ng gawa. Kahit alam nila na dapat gawin, hindi ginagawa. Inaantay pa sila utusan. Pag inutusan mo, galit pa. Gayon yung mga mapanghimagsik, mga kapatid. Tingnan nyo mabuti, obserbaran nyo, kung kayo may makakilala mo pang himagsik, tingnan nyo ang kinikilos nila, kanila ugali. Hindi magkakamali yung itinuturo sa atin ng Espiritu Santo, mga kapatid. Ganun sila. Yan. Sa ano na tayo? Sa 12 pa rin ba? Sa Opo, yung may at. At
kinuha, yon. Siya na At kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Yun yung mga ano, yung mga nagbabata, yung mga nagpapakumbaba. Na pinipilit na kinukuha ng mga mararahas na tao, mga nagpapakumbaba. Naranasan ko yan talaga. Darating sila sa'yo, alam nila na, alam natin na sila ay may mga malalakas na grupo, sila ay miyembro ng PAN, sila ay namumuno sa isang grupo. Anong gagawin mo doon? Yung papakumbaba ka lang. Pipilitin ka, dukutin, mararahas. Papakumbaba ka na nga, dukutin ka pa, gagapusin ka pa. Sa dami nila, tapos gagapusin ka pa. May mga baril na nga sila, may mga armas silang pangpatay. Itututok pa sa'yo, pagbabantaan ka, samantalang ikaw ay nag-iisa. Nagpapakumbaba ka sa harapan nila. Yun yung mga taong mararahas, mga kapatid. Ayan. Kaliwa at kanan, naranasan ko yan, mga kapatid. At maraming tao ang papatulan. Yan yung nangyari sa atin. Ayan. Sa anong tayo? 13. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nagsipanghula, mga kapatid. At kung ibig ninyong tanggapin, ay siya si Elias na paririto. Ang may pakinig, ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Siya nawa. Ngayon, bakit sinabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, na tungkol sa sinusugo, ando sa 10. Ito yung tungkol sa kanya na nasusulat, na narito sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng inyong mukha, na maghahanda ng iyong daan sa unahan mo. Yung binibiyang ko kayo ng daan. Ngayon, dito sa bandang huli, doon sa 14, at kung inyong tanggapin, ay siya si Elias na paririto. Yung paano naging Elias, mga kapatid, ay sinasabi kong ako'y anak ng tao. At sinasabi ko rin na itong kasulatan na ito ay nakatutok sa akin. Samantala matagal kong sinasabi na ako ay anak ng tao. Ako yung propeta na kagaya ni Moses. Paano ngayon na naging Elias? Ngayon, kung alam ninyo, mga kapatid, ganito yun. Kung alam ninyo, mga kapatid, yung sinasabi sa aklat ni Joel. Basahin natin. Aklat ni Joel 2:28 hanggang 32. Tandaan nyo mabuti, tumutok kayong mabuti. Kaya binabanggit natin na ang may pakinig na dapat ipagdinig ay makinig. Tumutok kayong mabuti. Alisin nyo muna yung inyong mga problema sa buhay. Kung anong isipin ninyo dyan, mga gawain, dito kayo tumutok muna. Dahil ito ay para sa mga nakikinig. Nasa ikabubuti ninyo ito, mga kapatid. Papunta ito sa inyong ikabubuti. At ikapagiging matuwid, mga kapatid. Bakit naging kagaya ni Elias? Itong propeta na kagaya ni Moises na anak ng tao. Ano yung sinabi kanina na ating dapat basahin? Aklat ni Joel 2:28 hanggang 32. Nasa may si Joel. Hanapin natin. Nasaan si Joel? Bakit napunta kay ano yun, Elias ba? Siya nawa. Yung anak ng tao na sinugo na nagbibigay, naghahanda ng daan sa unahan ninyo na dapat ninyong daanan, dapat kayo sumunod doon. Yung anak ng tao, Joel, saka parang mahirap to, Jonas, Hosea po, tapos kasunod ay Joel.
Kay Sayas. Usiyas. Ay, Kasunod ni ay Joel. nasa pa na yun. Malapit na sa ano. Hirap itong kapatid. Itong ano. Bago Amos. Inutusan ka ng ama na magturo. Ay malabo yung mata. Kaya lumalabas na ang pagtuturo na inyong napapakinggan dito ay kamangmangan. Di ba? Dahil yung mga matatalino ay yung halos walang hito sa pagsasalita ay dire-diretso. Parang kumakanta ba? Kaya ito'y kamangmangan. Parang kamangmangan sa pakiramdam ng iba. Dahil ang gusto nila yung magandang pakinggan. Pero wala namang laman. Masarap lang pasok sa tenga. Pero walang laman. Sabi sa Ilocano ay awan bagas na. Ha? Ay, nako. Kailangan ko dito ng assistant talaga. Nasaan si Joel? Ha? Joel ba? Siya nawa. Joel, Ubadias. Amos. Bago Amos. Alam mo si Usiyas. Medyo ibaba po ng Ezekiel, Daniel. Ayun. Joel. Joel. Ayan mga kapatid, maka natin. Siya nawa. Nangangailangan na tayo ng ano dito. Dahil hindi kasi yung ano, liwanag na dala ng ilaw. Kailangan tayo liwanag na dala ng init eh. Para malinaw. Kaya subukin natin i-change color yung ano, yung ilaw natin. Hop. Nakabatuloy tayo nito. Ayan na. Ayun. Ayun, para lumiwanag na konti. So, diba? Magbago yung tsura natin. Sila. Kanina, maputla tayo eh. Pumula. Parang kulay ng ano. Buhay na buhay. Ano yung ating babasahin sana? 2:28 hanggang 32. Siya nawa. Bakit? Sa tanong kanina eh, pumapasok sa isip niyo yan dahil bakit naging Si Elias. kagaya ni Elias. 28 Hanggang 30. hanggang 30. Ito. Ayun. Ito ay buo. Buo pala to mga kapatid. Tingnan nyo kung may Bible kayo, tingnan nyo yung pamagat. Pinangako ang pagbubuhos ng Espiritu ng Panginoon. Ayun, ito pala yung sakop. Binuhusan pala ito ng Espiritu ng Panginoon itong anak ng taong ito. Alam nyo yung, kung kayo matagal na nakikinig dito sa programang ito ng ating Panginoong Sisaw, Ama, ang pagbubuho, ang Espiritu ay Ang mga salita. Ang mga salita ng ang mga salita ng ating Panginoong Sisaw, Ama. Yun yung Espiritu. Ngayon, kung ibinuhos sa iyo ang Espiritu Santo, ang lahat ng utos na sa iyo at lahat ng mangyayari na dapat ganapin ay nasa iyo. Dahil nasa iyo ang utos eh. Pag ginanap mo, lahat mangyayari sa iyo eh. Na ipinag-uutos ng ating Ama, lahat ng pangako. Pag ibinuhos sa iyong Espiritu, ibig sabihin, nasa katayuan mo si Abraham, nasa katayuan mo si Jacob na Israel, Siya sila. nawa. nasa katauhan mo si propeta kagaya ni Moises, na anak ng tao, at nasa katauhan mo din yung sanga ng Panginoon. Nasa katauhan mo rin yung 7 mata. Dahil ibinuhos na sa iyo lahat eh. Ibinuhos yung Espiritu. Yung lahat ng salita, ibinuhos sa iyo. Naipon sa iyo lahat. Mga kapatid. Kaya lahat ng pangako sa iyo ni pupunta. Alam niyo, ang tinutumbok natin. Pagbasahin natin.
kung paano yung pagbubuhos ng Espiritu. Pakinggan nyo. Joel 2:28 hanggang 32. Ipinangako ang pagbubuhos ng Espiritu ng Panginoon. Ito'y pangako mga kapatid eh. Ito'y kagustuhan ng ating Panginoong si Isa. Kaya nga binabanggit ko palagi sa inyo sa programang ito eh, na hindi ako ang founder dito. Ang hari dito ay ang Espiritu Santo, ang mga salita ng ating Panginoong si Isa. Ito ay kalooban niya. Hindi ko ito kalooban. Kaya ang naghahari dito ay ang mga salita ng ating Panginoong si Isa. Na sa maikling salita ay ang Espiritu Santo. Siya na. Dito mga kapatid ibinuhos. Maniwala man kayo. Yan ang totoo. Dahil bawal dito ang kasinungalingan. Alam naman natin kung ano mangyayari sa mga sinungaling. Mapupunta yan sa apoy. Sa dagat-dagatang apoy. Yun yung ikalawang kamatayan mga kapatid. Kamatayan dahil parang patay ka na ron eh. Kumikilos ka doon, sumisigaw ka doon. Hindi ka, wala ka namang ibang magawa kundi pagsigaw lang. Pagdaing ng sakit. Paghihirap at pagsisisi. Doon yung lugar ng mga sinungaling mga kapatid. Kaya kung alam mo na doon patungo ang mga sinungaling, matatakot kang magsinungaling mga kapatid. Kagaya ko, na alam ko na doon patungo ang mga sinungaling, kaya hindi natin magagawa ang magsinungaling, lalo na sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isao. Pinagtitibay natin ito, mga kapatid. Ano, basahin na natin mabuti. 28 ng Joel 2 hanggang 32. At mangyayari, pagkatapos na ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. Alam niyo yung hula mga kapatid? Yung hula, yung nakasulat na mangyayari dito sa banal na kasulatan. Kaya mapalad ang nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Yun yung hula. Kailangan kung magsasalita ka ng hula, yung nakasulat. Yun yung tunay na hula. Dahil hula sa banal na kasulatan na mangyayari. Yun yung tunay na hula. Hindi yung sikat na yun na pinapaniwalaan ng, sa YouTube. Ano yun? Yung sinasabi nila na ano? Sino nakakakilala nun? Baldwin. Oh, yung hula daw ni Baldwin. Baldwin ba yun? O Baldlos? Baldwin. Sa bandang huli, Rudy Baldwin. Baldwin. Siya nawa. Sa bandang huli yun, Baldlos ang tawag doon. Dahil matatalo eh. Walang ibang mananalo kundi ang hula ng banal na kasulatan eh. Kahit sabihin mo ikaw ay win ngayon, sa bandang dulo, sinasabi ko sa'yo, aminin mo man ang hindi, magiging loss ka doon. Talo yung hula mo. Lalong-lalo na, manghuhula ka ng mga kasinungalingan na hindi naman umaayon sa pinag-uutos ng ating Ama, yung ginagawa mo sa araw-araw. Doon nakatutok yung mga sumpa ng ating Ama. Yung mga kasinungalingan. Kaya bahala na kayo ng mga tao kung maniniwala kayo sa mga salita ng mga nagtuturo na hindi mula sa hula ng aklat na ito, mga kapatid. Naliligaw ka kapag hindi ka naniwala dito. Hindi mo alam kung saan ka patungo. Kaya kagaya ng paniniwala ng iba, hindi natin alam kung kailan darating ang disgrasya. Hindi mo talaga alam. Kung hindi mo alam yung utos ng ating Ama. Ngayon, kung alam mo ang utos ng ating Ama, wala kang nalalamang disgrasya ang darating sa'yo. Puro grasya, mga kapatid. Dahil biyaya, ang pangako niya sa sumusunod.
kapahamakan sa sumusuway. Malinaw na. Ito na naman. Balik na naman tayo. Dito tayo mahaba. Palagi ko sinasabi yung pagpapaliwanag. Kung ano yung mga laman. Mga klat na ito. Iyon, yung mga anak na lalaki at babae manghuhula. Ayan. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. At ang inyong mga binata ay kakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Di ba ang ganda? Nung unang panahon kasi bawal daw, sabi nila bawal magsalita daw sa iglesia ang babae. Pero dito mga kapatid, sa huling araw nakalagay, at sa mga lingkod ko na lalaki at babae, ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Siya naman. Kaya may chance ngayon pati babae, hindi lang lalaki, mga kapatid. Pwede kang mangaral dito sa huling araw. Ng mga salita nating Panginoong si Isawa. Pag ikaw ay nabuhusan na ng Espiritu Santo, paano natin malalaman na nabuhusan ka ng Espiritu Santo, mga kapatid? Dahil ang Espiritu ay yung mga salita ng ating Panginoong si Isa. Kung yun ay ginagamit mo sa pananalita at ganun din sa paggawa sa araw-araw, nabuhusan ka ng Espiritu Santo, mga kapatid. Siya naman. Doon mo malalaman ang tao na binuhusan na ng Espiritu Santo kung yung kanyang pagsasalita ay puro ayon sa ipinag-uutos ng ating Ama at ganun din ang kanyang mga ginagawa. Yan, binigyan ko kayo ng palatandaan, mga kapatid, kung paano natin malalaman kung sino ang nabuhusan ng Espiritu Santo. Yan, sa palagay ninyo, nagsasalita sa inyong harapan. Nabuhusan na ba ito? Hindi pa. Nabuhusan na po. Lubos. Kaya inaakit ko dito ang lahat para tayong lahat ay mabuhusan ng Espiritu Santo. Espiritu ng ating Panginoon. Siya At nawa. iyan lang ang laman ng aking bibig kapag ako inyong nakaharap, mga kapatid. Lalo sa usaping ikatitiwasay at ikabubuti ng lahat. Saan na tayo? 31? O 30? 30. 30 po. At ako ay magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliging usok. Tama ba? Haliging usok. Siya Siya nawa. naman. Dugo at apoy. Alam niyo mga kapatid, yung dugo kasi yun yung patayan. Yung apoy yun yung galit. Galit ng mga tao sa kanyang kapwa. Yun yung apoy. Yung dugo, ano yung pagkatawang dugo? Yung patayan. At yung haliging usok, mga kapatid, yun yung ating, yung relihiyon na ating pinanghahawakan, na akala natin matibay ay hindi pala. Kaya usok, mga kapatid. Alam mo yung usok, akala mo haligi, pag dinapitan mo ano ang mararamdaman mo doon? Dahil yung tunay na haligi, pwedeng akyatin Diba? Matigas. Ay yung haliging usok. Makikita mo usok, walang kwenta. Yun yung relihiyon na hindi naman tunay na makapagliligtas sa tao. Hindi ko inasahan ito, mga kapatid, na may paliwanag ito ngayon. At ngayon lang, sabay-sabay tayo na nakarinig nito. Siya nawa. Siya naman. Lumalabas lang ito sa bibig ng inyong lingkod, pero hindi ito sa akin. Ang mga pagpapaliwanag na ito ay mula sa Espiritu Santo. Siya At naman. ito'y Espiritu. Alam niyo mga kapatid,
Nagugulat ako sa mga naririnig ko pagka ganitong araw. Ginagawa lang ng ating Ama na daan, labasan ng kanyang mga salita ng aking bibig, mga kapatid. Kaya kinagugulat ko rin, mga kapatid, hindi ko alam na ganun pa. Pero ngayon ko lang nalaman ito, mga kapatid, na itong dugo pagka nasaan ba rin nakalagay? Doon sa 30. Siya Siya nawa. nawa. At ako ay magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Dugo at apoy at mga haliging usok. Sa langit at sa lupa. Kaya, sakop niya lahat eh. Yan ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Tingnan ninyo. Sa bawat sulok ng mundo, maraming napapahamak. At pakatandaan nating mabuti na dapat nating alamin kung ano ang relihiyon ng mga napapahamak na yan. Dahil ang tunay na relihiyon, mga kapatid, nakasulat sa Biblia, walang kapintasan. Ibig sabihin, nandun yung kaligtasan. Walang kapintasan eh. At ang walang kapintasan, mga kapatid, ay mga salita natin, Panginoon sa isa. Kaligtasan yung mga sinasabi niya sa lahat ng sumusunod. Siya nawa. Kapahamakan sa lahat ng sumusunod. Kaya kung may napapahamak, alamin natin kung ano ang kanilang relihiyon. Wala ka sa tunay na relihiyon kapag ikaw ay tinatamaan ng kapahamakan. Pero kahit nakapasok ka naman sa tunay na relihiyon kung hindi ka susunod. Dahil ang sumusunod dito may mga marka. Siya nawa. May mga tatak, mga kapatid, yung mga sumusunod dito. At yung mga may tatak, may marka na yon, may mga tirintas, ay hindi ginagalaw ng masama. Siya nawa. Siya nawa. Kaya kapag ikaw naman ay namarkahan dito o natatakan, nalagyan ng tirintas at gumawa ka ng masama, mahihiya ka na ilagay sa ulo mo yung tatak, aalisin mo yan, sigurado. Uutusan ka ng Espiritu Santo, hindi ka karapat dapat maglagay o malagyan ng tatak. Kusang loob mo yung aalisin dahil mas makapangyarihan ng Espiritu Santo kaysa sa Diablo, mga kapatid. Hindi ka karapat dapat lagyan ng tatak o magdala ng tatak na pangalang Isa o Ama ng ating Panginoon. Yan ay tatanggalin mong pusa. Nasabi ko sa inyo dito. Kaya mapapansin natin, yung mga gumagawa ng masama na nakakasapi dito, tingnan ninyo, nahihiya silang ilagay sa ulo nila yung tatak na pangalan ng ating Panginoon. Tandaan nyo mabuti yan. Kung may nakikinig yan na walang tatak sa noo, sinisigurado ko may nagawa kang hindi tama sa paningin ng ating Panginoon sa isawa mo. Dahil sinasabi ko, hindi nagsisinungaling ang Espiritu Santo sa akin. Siya nawa. Lahat ng mga lihim na bagay sinabi niya sa akin. Na kinaroroonan ng ikabubuti at ikaliligtas ng bawat isa. Tuloy natin. Tanda. Parang ano? Sabi sa English, sa Tagalog, nakakatats ng puso. Itong mga naririnig natin ngayon, mga kapatid. Sa akin, ramdam na ramdam ko yung mga salitang ibinibigay sa akin ng Espiritu Santo na ibinibigay ko rin sa inyo. Diba? Kaya pala yung iba, nakapasok na rito, nabigyan na ng tirintas, nabigyan na ng tatak. Karamihan, nagpupus. Ay mga wala nang tatak sa noo, wala nang ganito, mga kapatid. Kaya pala ganun dahil sila ay nakagawa ng hindi tama. Ganun pala yun. At yung mga binigyan natin dito noon, yung mga tatak, nung sila ay ayaw na talaga sumunod sa utos ng Ama, iniiwan nila yung mga tatak na yun. Dahil hindi sila karapat dapat.
Hindi pwedeng lapastangan. Kaya mapalad ka kung ang tatak ng ating Panginoong si Isa ang naintindihan. Kaya sa ulo mo ay hindi mo tinatanggal. Dahil nakalagay, nakasulat mga kapatid sa banal na kasulatan. Huwag niyong ipahamak ng anumang bagay na sariwa, anumang punong kahoy, kundi yun lamang mga tao na walang tatak ng Ama sa kanilang noo. Yun lang ang mapapahamak mga kapatid. Hindi ko yun hindi ko yun inasimbol lang. Yan ay nakasulat mga kapatid. Nasa Apokalipsis yun. At lagi natin yung binabanggit. Kaya yung kapahamakan, malapit sa mga walang tatak sa loob. Na tayo. Siya nawa. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo. Yan. Yung sa araw kasi ay kahit sa araw na, mangangapa ka pa rin kung saan ka magtatago, kung saan ka tatahan. Dahil yung lindol nga mga kapatid na dinaranas ng bawat bansa. Diba? Yung mga itinayo nila na mga bahay, mga gusali, mga konkretong bahay na akala nila pag doon sila tumira, sila ay safety. Pero pag dumadaan yung lindol mga kapatid, iniiwan nila, mas gusto nilang tumira sa tulda. Diba? Nakita nyo na yung mga ganit. Siya nawa. Siya nawa. Kaya nagdidilim kahit araw Hindi nila maunawaan. Kadiliman na ang nakikita nila. Imbis na bahay sana na safety sila. Aircon. Palibot ng pader. Ayaw nila tumira na dun. Kaya nagiging madilim yung araw sa kanila. Lalabas sila ng bahay, ayaw tumira sa kanilang mga bahay. Diba? Yung mga sinauna na tinitirahan ng mga tao, nung unang panahon, mga tulda lang ang tirahan ng mga tao, mga kapatid. O, subukan yung magbasa ng mga Biblia sa pasimula. Ang tirahan ng mga tao ay tulda. At ang karamihang damit ng mga tao noon ay balat ng baka. Balat ng mga hayop. Yun yung pagdidilim ng magiging kadiliman yung araw. Yung inaasahan natin na tayo ay safety, hindi pala. Kasi naging kadiliman. Yung araw na hinihintay mo na ikaw ay tatahan sa bahay, nakakalangoy talagang doon ka magiging matiwasay. Iiwanan mo pala sa panahon ng pagdalaw ng ating Panginoon si Isa. Yung pagdalaw niya, yung bagyo, yung lindol, yung apoy, nandun siya mga kapatid. Dinadalaw niya yung mga tao, pinaparusahan, pinapalo. Dahil sa tinuturing nga tayong anak, kaya tayo pinapalo, pinaparusahan. Ay kung hindi niya tayo tinuturing na anak, wala nang ganun Wala nang palo, wala nang parusa, biglang apoy na lang. Biglang sunog na lang. Binibigyan pa tayo ng tsansa na sumunod sa kanyang mga oras. Para hindi na natin maranasan yung mga ganun na pangyayari sa pahamatan sa buhay. Ang buwan ay dugo. Kahit yun, buwanan na araw-araw may namamatay. Diba yung mga gera, mga kapatid, sa ibang bansa, ilang buwan na, taon na ata pati. Hindi humihinto yung tuloy-tuloy, buwan-buwan yan, dumadanak ang dugo. Mga kapatid, buwanan na, umaagos yung dugo. Bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Aba, may higit pa palang kakilakilabot dito. Bago dumating yung kakilakilabot na araw ng Panginoon, ay ito na yung mga mangyayari at kasalukuyang nangyayari mga kapatid. Diba? Patayan, araw-araw patayan. Diba? Ayan. Sa 32, mga kapatid, basahin natin. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Wow. Diba? May ganun pala.
Pag tumawag ka lang sa pangalan ng Panginoon, sa panahon na yun, ng kadiliman at kapahamakan, pag tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Yan. O, nakakagulat, mga kapatid, di ba? Isang tawag lang sa pangalan ng Panginoon. Ang problema, mga kapatid, ang daming tumatawag. Kaya nga lang, Kristo yung tinatawag nila. Ang pangalan ng Panginoon ngayon, mga kapatid, dito sa huling araw, hindi na Kristo. Nasabi ko sa inyo yung totoo. Na kinaroroonan ng kaligtasan natin. Hindi Kristo. Nasabi ko sa inyo. Itong salitang ito, na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngayon, anong pangalan ng Panginoon? Isa. Isa. Yung mga napahamak. Ano yung Panginoon? Ano ang pangalan ng Panginoon na tinatawagan nila? Jesucristo. Kita niyo mga kapatid. Kung nasa pangalang Kristo ang kaligtasan, bakit sila ay nangapapahamak? Diba mga kapatid, mag-isip kayong mabuti. Kasi nasabi ko kanina pa, yung taong mga napapahamak, alamin natin kung ano ang kanilang relihiyon. Dahil ang tunay na relihiyon ay walang kapintasan. Nandun lahat pati kaligtasan, mga kapatid. Kaya lang may mga palo na nangyayari dito. Ang palo lang naman sa mga sumusuway, mga kapatid. Palo sa mga dapat paluin. At pagpapala sa dapat pagpalain, mga kapatid. Ito, ano tapos na ba natin? Sino? Sa bundok. Sa pangalan ng Panginoon, hindi pa tapos. Di ba po? Maliligtas. Kung ikaw ay tatawag sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem, doroon niyaong nangakatanan, ibig sabihin yung mga nakaligtas. Gaya ng sinabi ng Panginoon at sa mga nalabi ay yaong mga Kaya ang mga tinatawag. tinatawag ng Panginoon. Tinawag. Tinatawag ba? Tinawag. Tinatawag dito. Tinatawag po. Tinatawag. Ang mga nalabi ay yung mga tinatawag. Yung mga tinatawag, mga kapatid, 144,000 yung tinatawag. Sinasabi ko sa inyo kanina pa. Yun yung mga malalabi. At ito pinabulaanan ni Kwan eh. Pinabulaanan ito ni Kwan na hindi lang 144,000. Sabi ni Laksa nga eh. Sabi ni Soriano, alam niyo mga kapatid, kung tunay kang sumusunod, mananatili sa utos ng ating Panginoong si Isa o Ama, kailanman na hindi mo mararanasan yung kamatayan eh. Siya nawa. Alam mo si Soriano, bakit namatay? Ibig sabihin hindi siya nanatili. Diba? Pinabanggit natin yan palagi. Pag nanatili ka sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos, kailanman ay hindi mo mararanasan ang kamatayan. Nakadugtong pa ron, sinasampalatayanan mo baga ito. Siya nawa. Yun yung tanong dun, pang isa ay nakasunod eh. Ngayon, kung namatay yung nagtuturo, ibig sabihin, hindi na ito sinampalatayan. Ay, yung mga nakikinig dyan na may alam sa Biblia. Makinig ka sa akin mabuti. Para lalong lumago ang kaalaman mo sa Biblia, mga kapatid. Hindi tayo marunong pagdebate dahil pinagbabawal ng atin. Pakikipagdebate, bawal. Yun yung usapang walang kabuluhan yun, mga kapatid. Pero pagkatotohanan ng pag-uusapan natin na kinaroroonan ng kaligtasan, ha? Lahat ng tanong ko ay tanong mo, masasagot ko. Pero yung tanong ko, baka mahihiya kang sagutin. Mahihiya ka dahil
Mahirap tanggapin eh. Diba? Mahirap tanggapin na sasagutin mo yung katotohanan na tama. Ano pinag-utos ng ating Ama na gawin sa lahat ng bansa? Gawing Gawing alagad. alagad ang lahat ng mga bansa. Oh, yun. Yung mahigpit na tanong yun sa mga relihiyon. Ay ano ngayon, ang ginawa mo sa iyong mga pamilyo, ginawa mo kung ikaw ay Katoliko, ginawa mong Katoliko. Diba? Kung ikaw ay iglesia, ginawa mong iglesia. Kung Pentecostes ka, ginawa mo silang Pentecostes. Ay ang utos ay gawing alagad. Diba? Napakalinaw. Kaya kasi sa akin, nung nakaraan, nagpapapremyo nga ako dito eh. Yung makapagsasabi na ang relihiyon na kinaroroonan ninyo ay utos ng ating Ama, ha? Yung makapagsasabi na pinag-uutos ng Ama yon, ay sa inyo na yung kakaroon ka. Sabi sa Ilocano, kakaiso ng jeep ko, sa inyo na. Pinuulit ko sa inyo. Pero pag wala, sasapi ka rito. Eko sa inyo. Pag hindi ka sumapi na dito, na mga dadali ang kapahamakan sinasabi ko sa inyo. Na mahirap kalabanin ito mga kapatid. Dahil pag kinalaban nyo ito, ang Diyos Ama sa langit ang kinakalaban ninyo. Sinawa. Siya nawa. May hirapan kayo mga kapatid. Dahil ito'y nag-iisa na mabuti at matuwid. Siya nawa. At yun lang ang maghahari mga kapatid. Ang mabuti at matuwid lang ang maghahari. Ngayon lang nandyan ay hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Nandyan mga kapatid. Yun, kita nyo no. Yung mga tinatawag lamang ang maiiwan, malalabi. At yung mga tinatawag na ngayon, sinasabi natin 144,000. No, nandito pa lang tayo sa ano eh. Number 1 ng ikalawang mensahe ay ito bali sinasakop nito bali 4. Ngayon pa lang tayo papasok dito sa number 1 pala eh. Ngayon pa lang. Ito yung sinasabi natin na dapat pakinggan sa huling pagtunog ng pakakak. Alam niyo yun, narinig nyo na yun. Siya nawa. Sinawa. Sa huling pagtunog ng pakakak. Ibig sabihin, ang makakaranas nito ay yung mayroong pangdinig. Di ba? Yung tunog ay, kung lang yun eh, nararanasan lang yan nung may pangdinig yung tunog. Kaya yung may pangdinig na dapat ipakinig, makinig. Siya nawa. Sa huling pagtunog ng pakaka. Ito na. Kaya yung mga kapatid, sabay-sabay yan eh. Sa huling araw, ay darating yung panahong mapanganib. Sa huling araw, doon din mangyayari yung huling pagtunog ng pakakak eh. Kasabay yan eh, sa mga huling araw. Sabay yung mga huling mangyayari na yan mga kapatid. At yan eh kasama. Kasabay din ng huling sugo mga kapatid. Kasabay niya lahat eh. Yung mga huling bagay, huling mangyayari. Huling pagtunog ng pakakak. Kaya ngayon mga kapatid, sabay-sabay ding lumalabas eh. Kasabay ng katotohanan ay yung kabaluktutan ngayon nagsasabay. Sumabay yung katotohanan, yung mga kasinungalingan nandiyan din nagkalat. Di ba? Hayag ngayon yung mga kasinungalingan. Yeah? Maraming mga mayayaman, may mga pinag-aralan na sinasabi nilang magpapasko sa kulungan. Alam niyo yung Pasko, topic natin yan eh, anong sa susunod na ano, bago sana magpasko ay mababanggit natin ito. Pero nabanggit na natin yung mga nakaraang taon ito eh, bago magpasko eh, sinasabi natin eh. Sinawa. Na ang Pasko pinaniniwalaan ng buong mundo yan na hindi totoo. Yan ay kathang isip lamang ng tao. Yan ay hindi pinag-uutos ng ating naging kaugalian na lang yan. Mag-research kayo kasi. Sa Biblia, kahit kaya mo. Yung, hindi ko palang naitanong kay Mita yan eh. Sa AI. Kung yung Pasko ay totoo o hindi. Doon masusubok ang kaalaman ni AI ba yan?
AI, umita, ang tawag doon. Siya nawa. Doon masusubok kayo, yung kaalaman yan kung alam niya kung yung Pasko ay totoo o hindi. Hindi pa natin na itanong niya. Ayan. Yung tinatawag lang ang maiiwan, ang matitira. Dahil kung gaano man daw kasing dami ng buhangin sa dagat yung mga tao, kakaunti lang ang malalagay. Yung mga tinawag, yung mga hinira. At may mga tatak sa noo, mga kapatid. Dalawa naman kasi itong tatak Ngayon. Tatak nga pinag-uutos ng Ama at tatak na mula sa Diablo, mga kapatid. Kaya kung maglalagay ka ng tatak sa noo, sikapin yung hanapin yung pinag-uutos ng ating Ama na tatak. Dapat ilagay sa noo. Na kailangan may tatak. Katulad ng mga brand, ng mga pyesa, mga gamit, kailangan alamin mo kung anong brand. Yan, yung mga matatag na tatak. Pag sinabing isa o Ama, ko, pinakamatibay yan sa lahat. Dahil siya nagpapalakas. Siya nawa. Siya din nagpapahina. Siya nagpapayaman, siya nagpaparunong. Yan yung pinakamatibay sa lahat ng bagay, mga kapatid. Dahil sa kanya nagmula ang lahat ng mga bagay. Kaya yung tatak na yan, walang katulad at hindi matutularan, mga kapatid. Ito, yung isa o Ama. Yung mababasa. Siguro baliktad yan dahil, tama ba? Tama po. Ay, yung kung nakabaliktad yung camera no, baliktad. Kaiba itong tatak na to, mga kapatid. Kala nyo lang ano ito, parang baliwala lang ito sa paningin ninyo. Pero yung mga mahihigpit na mangyayari, na kapahamakan, na darating dito sa sanlibutan at nandiyan na nga, nasa sanlibutan na, yung mga kapahamakan na yan. Yung hudyat lang ng ating Panginoong si Isa o Ama ang inaantay. Nandito na sa lupa, yung mga kapahamakan. Yung sinyas lang. Ha? Pag sinabi ng Panginoong si Isa o Ama, ikaw ang mauna. Marami yan, mga kapahamakan yan. Isa-isa yan darating. Tatayo. At sabi nga nung mananalasa, parang bagyo. Nakalatag na yan sa lupa. Kaya yung mga sinugo ng ating Ama, yung kanyang mga pinili, kailangan may tatak. Para pag nakita ng kapahamakan yun, iiwasan. Alam niyo mga kapatid, kapag nakikita mo yung isang bagay na gumagalaw, hahanapin mo talaga yung ulo Diba? Una mong makikita yung tatak, yung ulo. Pagkausap mo yung tao, titingnan mo yung ulo Diba? Una mong titingnan yan Makikita mo yung mukha. Ganon din yung mga kapahamakan. Hahanapin niya yung noo mo kung may tatak ka o wala. May nakamisuot dyan ako, no? Nakikinig. O, posible, mapapatunayan niyo rin yan. Hindi ako ang papatunay niyan. Kayo rin kung ano yung mangyayari sa inyo. Kaya ang panahon ang magpapaliwanag dito, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, yung tunay at original na magpapaliwanag dito ay yung kung ano yung mangyayari. Na siyang espiritu ng ating mga sinasabi. Siya nawa. Na hindi sa akin itong sinasabi ko. Ito ay sa ating Panginoong si Isa o Ama. Yung huling pagtunog ng pakakak na binabanggit na dapat pakinggan na mababasa natin sa unang Korinto 15, 51 hanggang 53. Anong oras na tayo? Isang oras. 4 minutes. Ayan na naman. Nagwa-warning na naman, mga kapatid. Ha? Sa number 1 pa lang tayo. May dalawa pa.
At itong number 1 naman ito, iisa lang ang talatang ating mababasa dito. Unang Korinto 15:51 hanggang 53. Bilisan na natin. Unang Korinto 15:51 hanggang 53. 15:51 hanggang 53. Yun. Ay, may kon na pala ito. May nabasa na, may mga kudlit na. Ito yung pinagtataka nung nung mga ministro na pumupunta dito. Anong mga relihiyon na pumupunta dito? Saksi. Saksi ba? Sa balista po yung iba. Yung pumupunta dito, yung mga nakakausap ko. Saksi po. Saksi. Yun yung paborito nila kung kausap. Pero hindi sila tatagal. Kung tatagal sana sila dito kahit dito sila matulog. No? Kahit pa paano kung ano yung kakainin namin dito, kainin din nila. Diba? Basta importante dun malaman ng bawat isa kung ano talaga yung dapat gawin ng bawat tao. Dahil yun yung mas higit na sanang dapat maliwanagan yung mga ministro ng relihiyon. Hindi yung puro kwarta na lang. Ha? Mga relihiyon kwarta. Puro kwarta ang mahalaga sa kanila. Nag-iisa lang ito mga kapatid na hindi naghahangad ng pera. Na hinahangad nito ikaliligtas ng mga tao. Sinusubukan natin na magkaroon din tayo ng pundo. Pero hindi kaya Dahil pinakamaliit nga Pinakamaliit sa lahat. Paano ka makakaipon? Ikaw nga yung pinakamaliit. Paano ka makakaipon? Kahit pinakamaliit, ang nakasulat nga sa Biblia, ay mas dakila kaysa kay Juan Bautista, mga kapatid. Siya na nga. Kahit pinakamaliit. Kita nyo itong alalayo na naman tayo. Yung pagtunog ng huling pakakak na ating mababasa sa unang Korinto 15:51 hanggang 53. Basahin na natin. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Alam niyo mga tutulog, yung mga matay. Hindi tayong lahat ay mga matay. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Tayong lahat. Sabi ito ni Pablo, mga kapatid. Sa isang sandali, hindi sandali ang nakalagay dito sandali. Siya na ba? Ginawa natin mabuti yung ating binabasa at tingnan natin kung paano yung pagkasulat. Sa isang sandali. Sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Siya na nga. Kita niyo mga kapatid, sa pagtunog, sa huling pagtunog ng pakakak, tayong lahat ay babaguhin. Yung may kamatayan, kailangan magbihis ng walang kamatayan. Yung mga may kasiraan, kailangan ay magbihis ng walang kasiraan. Diba? Alam mo yung kasiraan, yung kapintasan. Ang tunay na kapintasan ng tao, mga kapatid, ay ang kanilang mga ginagawang kasalanan sa paningin ng ating anak. Yun yung tunay na itsura ng tao sa harap ng ating Ama. Ano man ang kulay mo,
Ano man ang katayuan mo sa buhay, kung pinagsisikapan ng bawat isa sa atin na sumunod sa utos ng ating Ama, tayo ay kasama sa magagandang nilikha niya. Tayo ay kanyang tao, mga kapatid. Tao tayo ng Diyos Ama. At hindi kanya ituturing na tao niya kung ikaw ay masama. Dahil ayaw ng ating Ama ng masamang tao. Ayaw niya ng may kasiraan. At ang kasiraan nga, yung mga masuwayin sa buong kautusan, mga kapatid. Ang mga patay, kanya dito sa 51 eh, kung hindi tayong lahat ay mga tutulog, lahat tayo ay babaguhin. Sa pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay. Alam niyo mga kapatid, kung ano yung mga patay na sinasabi. Ha? Kung ano yung patay na sinasabi? Patayin po ang ugali, ang mga masasamang gawa. Tingnan natin mga kapatid kung ano yung tunay na patay na kailangang mabuhay. Ngayon, basahin natin yung unang Timoteo 5:6 hanggang 7. Tingnan nyo, malalaman natin. Aba, sasabihin mo, ano kung mabubuhay, buhay naman ako. May mga tao, mga kapatid, na kumikilos, gumagalaw, pero patay sa paningin ng ating Ama. Ito nyo, basahin natin unang Timoteo 5:6, 7. Unang Timoteo. Toy. Hot toy. Toy. 5, 6, 7. Nest. Ito nyo, basahin natin, alamin natin kung sino yung mga patay na sinuturing dito. Unang Timoteo 5, sa 1 hanggang 7. Basahin natin mga kapatid. Unang Timoteo 5, 6, 7. Simulan na natin. 5, 6, 7 ang unang Timoteo. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Sir. Alam niyo na. Yung nagpapakabuyo sa kalayawan. Ano ba yung kalayawan? Alam niyo ibig sabihin ng kalayawan? Yung kagustuhan lamang natin. Yun yung malayaw, kalayawan. Kung gusto mo utos ka ng utos. Ha? Gusto mo ikaw na lang ang nasusunod. Yun yung mga kalayawan. Kung saan mo gustong pumunta, doon na lang. Yun yung malayaw na pamumuhay, mga kapatid. Ang turing pala ng banal na kasulatan sa mga ganon, na mga nasa kalayawan, kaya baga may kanta si Con Freddy Aguilar ba yun? Si Fred Panopio. Yung laki sa layaw. Laki sa layaw. Giplox pa palang tawag doon. May mga taong lumaki sa layaw. Sa sobrang tamad, laging hubad. Ika. Kung tititigan mo, kala mo kung sino, hindi na bumababa sa kanyang trono. Diba? Yun yun, yung mga laki sa layaw. Pero ang turing ng banal na kasulatan sa mga ganon ay mga nagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ang mga bagay na ito ay utos mo rin naman upang sila'y mawalan ng
kapintasan. Para mawala yung kapintasan, hindi ka mapintasan, huwag ka nang tumulad sa mga laki sa layaw, mga kapatid. Dahil pag ikaw ay naging malayaw sa katawan, ha, hinahanap mo ang sarili mo lang kasiyahan, hindi mo hinahangad yung kasiyahan ng Ama sa pagsunod mo sa kanyang utos. Ang tawag sa iyo, kahit nabubuhay ka, ay isa kang patay. Unawaan nyo. Siya nawa. May isa pa. Ando sa Santiago 2:17 hanggang 26. Santiago 2:17 hanggang 26. Santiago. Sige. Bakit yun? Santiago 2:17 hanggang 26. Oh, haba bulletin. Yan, simulan na natin. Santiago 2:17 hanggang 26. Basahin na natin kung inyo na natagpuan. Ano ba? Ito'y pagpapaliwanag dahil yung pagtunog ng pakakak, mga kapatid, pag ito ay narinig ng mga patay, ay mga mabubuhay. Dahil sinasabi ko rin sa inyo kanina, magsigawa kayo hindi sa pagkaing napapanis, kundi sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Siya nawa. Para kayong mabuhay, yun ang gawin ninyo, mga kapatid. Dahil ang tao ay patay dahil sa paggawa ng mga kalayawan. Yung sarili nilang kagustuhan, yun ang kalayawan, mga kapatid. Unawaan na kaya ng mga nakikinig. Yan, basahin na natin. Ang Santiago 2:17 hanggang 26. Ito yung mga patay, mga kapatid. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. Ang pananampalatayang walang gawa. Dahil may pinagagawa, mga kapatid eh. At kailangan mo ipakinggan muna yun bago mo gawin. Nandun nga sa mga gawa eh. 3:22. Yun yung mga pinagagawa, mga kapatid. Sa 18 na tayo. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga gawa at ako'y sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Ha? Datapwat, ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang mga inihain, dahil sa kanyang ihinihain si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakita mo ba ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa? At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Kailangan pala talagang may gagawin ka, mga kapatid. At natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ay ibinilang na katuwiran sa kanya at siya tinawag na kaibigan ng Diyos. Kanya si Abraham ginawang kaibigan dahil sumampalataya at tumupad sa utos.
sumampalataya at ginawa yung pinag-uutos ng ating Panginoong si Usawa. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gaway inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman, hindi rin baga Rahab na patutot ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kaniyang pinapagdaan sila sa ibang daan sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Siya nawa. Kita niyo mga kapatid, kung nananampalataya ka na may Diyos, kailangan gagawin mo ang kanyang utos. Ngayon, kung nananampalataya ka na may Diyos at hindi mo ginagawa, yun yung pananampalatayang walang gawa. At ang pananampalatayang walang gawa ay patay, mga kapatid. Ngayon, kung gusto mong mabuhay, magsigawa kayo, hindi sa pagkain napapanis, kundi sa pagkain tumatagal na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Siya nawa. Na ito ating nababasa sa aklat ng Juan 6:27. Ayan mga kapatid, sana ito'y nakapagbigay ng kaalaman sa inyo para inyong daanan ang tunay na daan na itinuturo ng ating Panginoong si Isawa Ama na ating dapat lakaran para tayo ay magtamo ng kanyang pangako na walang iba kundi ang biyaya, awa, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Siya nawa. Sa inyong lahat mga kapatid, pansamantala muli tayong gihiwa-hiwalay at sa susunod na araw at ganitong oras mga kapatid, tayo ay muling magkikita-kita. Kaya sa inyong lahat, anuman ang katayuan ninyo sa buhay, saan man kayo naroroon, ang biyaya, awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa natin ng Panginoon ng mga Panginoon at ating mga hari ay sumainyo ng lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Siya nawa. Patotoo mga kapatid, inyo pang pakinggan. Dahil yan ang kailangan sa patotoo ng 2 o 3 saksi sa mga pautusan ni Moises. Yan. Mayroon nag-aantay sa kanila na kaparusahan kung hindi sila maniniwala sa patutunan. Taas natin natin yung kanang kamay. Sabay-sabay tayong magpapatotoo. Ang mga pangalan na labas sa pautusan ni Moises na matutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa ay bawang tapat at totoo na natanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakaniwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at sa mahang pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isaw Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo isasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa, siya nawa. Ginawa at pangalawa. Papa. Ayan, magbatian tayo ng pagbati mula sa amalang katiwa.